Magandang gabi mga kaagimot, mga kamutya. Heto na naman po ulit ako, si Pepeng Agimat TV para magbahagi sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol sa mutya. Ang akin pong mutya na ipapakita sa inyo ay itong mutya ng kuhol. Yan po. Ito yung mga kuhol na fossilized na. Sa katagalan ng panahon, naging bato na. Hindi na po siya shell. Ito po yung kuhol na libon. Ayan po, tingnan nyo. Ayan. Ito pong mga ganitong klaseng mutya, itong mutya ng kuhol. Ito po yung nagtataglay ng kapangyarihan sa kabal. Kasi po, ang kuhol po ay alam naman natin na sadyang matigas na klase ng shell. Yan po, di ba? Ang kuhol ay matigas na klase ng shell. Yan. Ito po ay nagtataglay ng kapangyarihan sa kabal o kunat ng katawan. Kung halimbawa po, kayo ay mayroon sa inyong gustong manakit o halimbawa babarling kayo, sasakin kayo, tatagain kayo. Ito po'y, ang kapangyarihan po nito ay kusang gagana. Dahil ito po ay mutya. Gaya ng nasabi ko na, kapag po mutya, hindi na naman po kailangang pakainin pa ng dasal. Dahil po mutya yan, mutya ng kalikasan. Ito rin po'y pinaniniwalaan. Dahil ito po ay libon, ito po yung nagtataglay ng kapangyarihan sa tagabulag. Yun pong kapag may naghahanap sa iyo na yung nagtatangka sa buhay mo, hindi kanya makikita. Dahil ang kapangyarihan ng mutya ng kuhol ay gagana sa nagtatangan nito. Kung ikaw halimbawa may tangan nito, kusa kang ililigtas ng gabay ng mutya ng kuhol. Ito rin po ay kung ito'y tinatangan ninyo, halimbawa may naghahabol sa iyo, kapag ikaw'y nakarating sa lugar na medyo maputik, doon naman po gagana yung kapangyarihan nito sa tagulilong. Kasi po, di ba ang kuhol, kapag halimbawa nasa putikan, kasi kasing kulay siya ng putik, nung siya ay nasa shell pa, hindi pa ganitong bato, di ba po hindi natin mahalata agad. At isa pa, ito rin po yung nagtataglay ng talas ng pakiramdam. Subukan yung galawin ng suso at nagtatago agad. Di ba ho? Ibig sabihin, mayroon din siyang kapangyarihan sa lakas ng pakiramdam. Ayan po, ito po ay mga bato na. Hindi na po ito yung mga shell pa. Ayan po. Hindi na po ito yung mga, wala na siyang shell. Ito po yung mga bato na. Ayan. Fossilized na. Hindi na siya, wala na siyang shell, wala nang bahay. Ito'y sa katagalan ng panahon, nabulok na yung shell niya, napalitan na ng
ng bato na. Kasi ang bato naman nagsisimula naman po yan sa lupa. Yung lupa, pagka halimbawa ganyan na-stuck, habang tumatagal yan, tumitigas yan hanggang yan po ay maging bato. Sana po may natutunan kayo sa aking ibinahagi ngayong gabi tungkol dito sa mutya ng kuhol. Paalala ko lang po sa mga manonood, yun pong mga hindi naman nila gusto yung usapin tungkol sa mga mutya o usaping spiritual, maghanap na lang din po kayo ng panunuoran nyo na nababagay sa inyo. Kasi po, hindi kayo makaka-relate sa mga usapin tungkol dito sa mga mutya. Kaya mas mainam po na ang panoorin ninyo ay yung alam ninyo na mag-i-enjoy kayo. Maraming salamat po sa mga nanonood, sa mga nagla-like and share, sa mga nag-subscribe, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, paki-subscribe din po naman. Maraming salamat po ulit at isang mapagpalang gabi sa lahat.